Isang magandang araw po muli, loyalty in the book of Matthew chapter 1 to 2. Napag-usapan po natin nung nakalipas po ay God's loyalty to man. Ano po? And ito po ang part number 4. Part number 4. Ano po? In keeping His promises, in the genealogy, in saving us from our sin, in His being with us, His protection and guidance. Kaya He is to be worshipped. Alam niyo may dala-dala po yung mga wise man na mga regalo, no? Gold, frankincense, and myrrh. Alam niyo po ba ang gold nagsasabing siya ay hari? Ang frankincense ay mga insenso, ano po? Ginagamit po yung frankincense sa templo, no, for cleansing purpose. At ang myrrh po ay nilalagay pang embalsamo. Bakit ganito po ang regalo sa Panginoon? Malinaw po ng tingin po ng nagreregalo siya ay hari. At ang tingin po nila, siya ay dapat pong sambahin. Kasi insenso tat sa templo po yung frankincense. Ano po? At isang araw sa siya ay mamamatay para sa sangkatauhan. Kaya mga minamahal, ang tanong, Diyos ba si Kristo o hindi? Wala kayong makikitang katulad niyan. Ano po? Pangalawa ho, ay napakalinaw po na ang isang taong mananamba laging may dala sa pagsamba niya sa Diyos. Pag pumupunta po ba tayo sa church, may dala tayong regalo sa Panginoon. Ano po? Pangatlo, na mapapag-aralan po natin dito, ay hinanap-hanap nila itong Panginoong Hesus na gumastos itong gumastos tong mga pantas na taong ito. Hindi lang ng talino, sigurado gumastos to ng pagkain, ng mga katuwang doon sa pagpunta sa Panginoong Hesus. At sabi ng Bible, natagpuan po nila ang batang Jesus. Ano po, hindi na po sanggol, batang Jesus. Ano po, natagpuan po nila. So, ibig sabihin po, mga minamal, wala na siya doon sa sabsaban. Mali po yung yung portrayal sa mga Belen. Oho. Sabi po sa verse 8 yon, and he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. At kaya bakit po 2 years old ang pinapatay? Kasi 2 years old na po ang Panginoon. No? Tatandaan niyo po yan. No? Kaya po, may mali dun sa Belen. May mali rin po sa December 25. Wala po magpapastol ng December kasi panay yelo. Ano po? Kaya po, yan po ay bahagi po ng Roman tradition. Hindi po Christian tradition ang Christmas. Paano po tayo nagse-celebrate dapat ng Christmas? Dapat araw-araw. At dapat tinanggap mo na si Jesus kasi po yun ang essence, no, ng kanyang pagpunta rito. He is to be worship. Every Sunday is the Lord's Day kung saan po siya po ay ipinanganak at namatay, nabuhay. At yon sa ikatlong araw, araw ng linggo, doon natin siya tinitingnan na sambahin dahil tayo ay mga umaasa sa kanyang pagkabuhay. He is to be worshipped. Dapat po marunong tayong sumamba sa Diyos. Ang turo po ng Ten Commandments, hindi po sa inanyo ang bagay na nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng langit, dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Sasambahin po siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya po pagpunta sa church, ang ginagawa ay katotohanan. Nag-aaral ng katotohanan ang salita ng Diyos. Okay po? Kaya po ang tanong, worshiper na ba talaga ako ng Panginoon? Pangatlo, tungkol sa worship, nagdadala tayo ng offering. Bakit po? Una pong offer ay buhay niya, naway ganun din ang buhay natin. Romans 12:1, karampatang pagsamba. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Pangatlo po, yan nga po, worship. Kailangan may hain ako lagi sa Panginoon ang aking katawan at ang aking tithes and offering. Bakit po? Ang tithes po ay ikasampung bahagi kung saan ibinabalik natin ang sa Diyos. Ang offering naman po ay yung higit po doon. Yun yung pinaang offering natin.
Yan po ang basic sa Bible. Bukod po sa first fruit na tinitingnan natin na biyaya ng pang-isang taon, ano po, at magandang pag-ani sa susunod. At mula po dun sa mga sacrificial giving, meron po kasing mga giving sa Bible na tulad ng bata, no? Yung pati babaeng balo na hindi po tithes yun, binigay niya lahat no? Yun po ay mga sacrificial giving. Sa church po namin sa Zion, kami rin po ay may mga proyekto, sacrificial giving. At ganoon din po sa missions giving. Yun ang ginagawa namin. Ano po, sa iba tinatawag na hindi sacrificial missions, kundi faith promise, no? At buod po sa first fruit. No, lahat po yun ay levels of giving at habang tumataas yung giving na yun, nasasanay ka, ikaw ay natututo sa pananampalataya. Sumunod, he is to be feared. Dapat siyang katakutan. No? Lagi na ito nababanggit, pero alam nyo, kita tayo ng Diyos. Alam ng Diyos. Kaya ang ganda nga nung kanta na kilala tayo ng Panginoon. No? Kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Bakit po? Takot dahil sobrang respeto sa ginawa ng Diyos. Takot dahil siya ang nagpapala. Takot dahil mahal natin siya. Parang katulad sa magulang. He is to be adored in verse number 10 and 11. Grabe, nag-worship sila, binuksan ng mga treasures, ano po, sumamba sila, no? Ang Panginoon po ay dapat i-adore. Ibig sabihin, gawing espesyal sa buhay. Nakakalungkot, paminsan nagpe-pray tayo, wala nang ka-espesyal. Napunta tayo sa church, parang tradisyon na lang, no? Namumuhay tayo na parang yung Diyos natin parang walang kapangyarihan, walang magagawa, at walang kwenta. Kaya mga minamahal, nawa po, naintindihan natin na po ang mga aralang ito. God's loyalty to man. He is to be adored, He is to be feared, He is to be worshipped, His protection and guidance in His being with us, in saving us from our sins, in the genealogy, in keeping His promises. God's loyalty to man. Maraming salamat po at punta po tayo sa part number